kotse ba? Feel kotse na. Okay, so I'm Vincent Villa and welcome to another Feel Kotse video, and this time it will be a really quick look. Dahil kung makikita nyo, dito lang ako sa roadside somewhere in BGC. Bakit ako nandito? Dahil kasama ko ang bagong Toyota Wigo. O diba? So alam nyo na gagawin, like, follow, subscribe. Okay, so ano ba bago dito sa all-new Toyota Wigo? Well, bago kanyang front lid. Ang makikita nyo ay ang GCVT model. Dito, mas malaki na ang air intakes, and ang overall look niya, hindi na parang mukhang pinusod na bata na ganun. Medyo naka-serious face na siya. Tapos, ang kanyang headlight, hindi kita ngayon dahil pinatay ko, pero LED yan for this G model. Supposedly fog lights, pero parang DRL din itong nasa baba. Tapos, ang kanyang engine, 1 liter pa rin, pero rated to a CVT. And tingnan natin ang gilid. Meron tayong 14-inch alloy wheel, monotone na lang siya. Pagdating naman sa side mirrors, power folding pa rin to. Siyempre, hindi ko mapindot, sarado bintana eh. So ito, makikita nyo ang kanyang shapely hips. Very, very nice. Dito sa rear end, ang medyo complicated for me kasi it's bigger and wider, pero makikita nyo, smaller ang kanyang taillights. Squarish na rin ang design. So you can say whatever you want about the new design sa rear or sa taillights. Sabi ko nga, medyo iffy ako ron kasi mas maliit siya for its size. Pero at least meron dito rear camera, pero meron pa rin rear sensors. O diba? Ayos pa rin. Tignan naman natin ang cargo. So hindi ko sure kung nakikita ng maayos sa exposure, pero mas malaki na kanyang cargo area. Pero the rear seats are still bench type. Hindi siya split folding. Isang buong ganun pa rin siya. Pagdating sa dimensions, the all-new Wigo is 100mm longer, 65mm wider, and 5mm lower in height. Mas bumaba din ang ground clearance nito to 160mm. Okay, so nandito tayo ngayon sa second row ng new Wigo. And makikita nyo, it's so much bigger in terms of legroom. Tapos sa headroom lang, medyo parang bumaba siya. Wala akong spec sheet, so hindi ko alam exact figures kung mas mababa na ba to or mas matangkad sa past Wigo. Pero sa tingin ko parang medyo bumaba siya kasi mas streamline yung look niya. And ang maganda dito, ang number of seatbelts, tatlo pa rin. Meron 1, 2, pero neat na itong third dahil nandito na siya. Itong supposedly dating lap belt, hindi na nasa lap. Medyo nandun na siya sa taas. So, mas secure na rin siya kasi pag yung lap belt lang, tapos na-aksidente kayo, dito yung masakit na, hindi siya, mas maganda yung support kung dito galing. So, yun lang. Punta tayo sa harap kasi mas maraming changes doon. Okay, so nandito ako sa first row ng new Toyota Wigo, and as you can see, it has a new design. Dahil mukha siyang hiniram sa race tapos medyo pinalit lang ng konti para magkasya dito sa Wigo. So ano meron dito? Naka-CVT na tayo and now it sits higher. So dahil mas mataas na nga itong center console. Tapos itong ating aircon control, mukha siyang 2-din radio. Mas maganda yung design niya, mas neat. Tapos yung dito ang fan control, temp control. Personally, mas gusto ko mas malapit sa akin yung fan control, pero that's what it is. And okay lang din naman kasi madali siyang abutin from the driver's position. Tapos itong touchscreen natin, wala tayong exact sizing, pero ay sa aking Dunkel system, nasa around 7 inches yan. Tapos meron siyang Android Auto and Apple CarPlay. And then lipat naman tayo dito. So dito sa driver side naman, bago na steering wheel natin, initial impression mas magaan siya. Tapos meron tayo ditong volume control, radio control, and mode para sa radio. And meron din tayo ditong konting phone controls para mapagana mo ang iyong smartphone assistant. Tapos ang ating gauge cluster, bago na ang design, mas malaki na yung computer niya sa right side, pero all analog pa rin ang kanyang speedometer. Pagdating sa safety, it comes standard with front airbags, ABS, stability control, and hill start assist for all variants. The E and G models get additional rear sensors, while the G variant has exclusive rear camera, alarm, and digital video recorder, which is yung built-in dashcam niya. So yun, ang maganda lang talaga dito sa new Wigo is
its size dahil mas malapad na siya and mas mahaba. In terms of feel, again, hindi ko pa nakita yung exact numbers, pero based on what I felt during my quick drive, mas roomy na nga ito. Tapos na-appreciate ko talaga yung interplay ng textures sa mga interiors nito tulad ng nasa race, kasi ito iba ito. Tapos dito sa door may iba rin dito. So alam mo yun, hindi siya monotono sa mata, hindi boring tignan, lalo na kung araw-araw mo tong i-drive. So yun, tignan natin ulit ang labas. So that's our very quick look of the new Toyota Wigo. So kung gusto nyo malaman ang presyo niya, andito lang yan. So I'm Vincent Villa and this is the Philcoche quick look for the new Toyota Wigo. Alam niyo na gagawin. Siyempre mag-subscribe kayo para makita niyo pag ni-review na namin to in full or pag kinumpare sa ibang segment drivers niya. Again, see you in the next video. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!